Pero Senator Amy, ayan, ano nga po ba ang inyong napag-usapan sa mga Duterte? Paano nyo nakumbinsi ang VP Sara na mag-slide down, maging tumakbo na naman sa Vice President at pinagbigyan ang Pangulong Bonget sa pagkandidato sa pagkapangulo? Ano ba yung kasunduan nyo, agreement nyo? Naku, wala ngang agreement kasi nagpila na si VP Sara at that time. Pumila na siya sa Davao bilang mayor. Wala na siyang kabalak-balak mag-national. At ang akala pa nga, mag-BBP, Bongo at PRRD para sa PDP laban. Kaya hindi ko maintindihan saan galing itong mga kwentong to. Samantalang sabi ni VP Sara, pumila na kayo. Sabi ko, si Bongbong pipila. Ay, pumila na kayo kasi wala na akong balak dyan. Yun ang usapan nun. Tapos, yun nga, si Bongbong sabi, sino naman ang vice ko? Pero nakapagpila na siya sa mayor, walang kasunduan. Naku po, kung may kasunduan, ba't naman papayag ng kalahating termino, samantalang siya yung talagang tinutulak na maging presidente, papayag ba yun sa 3 years lang? Parang apakagulo. At saka may statement talaga si Bongbong nun, pinakita ko pa nga sa media kahapon, sa Senado. Talagang sinasabi ni Bongbong, walang term sharing, very unstable yan. Walang tuloy-tuloy na polisiya, magulo. Ayan, kasi kaya po namin ikaw ang tinatanong po namin, Senator, dahil alam po namin na kayo ang talagang matinding mahigpit ang ugnayan sa mga Duterte bago ang eleksyon. Kasi kasama ko si Mayor Sara noon sa pangangampanya bilang senador noong 2019. Nakasama ko siya. Halos araw-araw kami kung saan-sang lupalop kami nakakaabot. Kaya mas nakilala ko siya kaysa kay Bongbong. Ayun, tapos ayaw nga niya mag-national na at mayor na lang sa Davao na lang siya. Eto nga, nagkagulo-gulo na nga. Pero ang maliwanag, si Presidente Duterte noon, galit. Hindi kasi niya alam At yung sinasabi ng sinungaling doon sa Congress na may kasunduan, na pumayag na daw si PRRD, basta may term sharing, lahat yun talagang kabugtutan, wala namang ganun. Pero so talagang hindi decided ang VP Sara na tumakbo ng Vice Presidente noon, Mayor sana ang kanyang tatakbuhan. Oo, nakapila na nga Tapos sabi niya, ba't ba ako magna-national? Ayos na ako sa Davao, marami akong pending projects. Anong gagawin ko dyan sa Manila? Kagulo-gulo. At mukhang lalaban pa kami mag-ama. Imposible naman mangyari yon. At saka pa mga ganyan minsan hindi lang usapan may mga kasulatan pa yan. Wala bang... ang balita nga, may 2 love letter pa silang mag-ama. Ayun, tapos yun nga, nag-decide na hindi na na-national, tapos pinakiusapan namin na mag-VP. Nagbabakaawa nga kami. Sabi ko nga, paano naman si Bongbong tatakbo na mag-isa? Meron bang presidenteng walang vice? Nakakatawa naman tignan. Ayan. Pumayag rin sa bandang huli kasi maraming disappointed na mga Sara All, yung mga solid Duterte. Talagang disappointed sila na walang Duterte sa national slate. Ayun, nakumbinsin na rin sa wakas at umatras sa huling sandali at si Baste ang nag-replace sa kanya, nag-substitute doon sa Davao at siya naman ay pumila na noong November 13. Pero kung maalala ninyo, si Bato ang nakapila noon para sa PDP. Tapos nagpila rin si Bongo bilang presidente, inatras na, December na. Kaya talagang pabulaanan yung sinasabi ng Madriaga na yan. Paano magkakasunduan ng November 21? Nangangampanya na nga nandun na nga sa Davao, nangangampanya na sila ng todo sa Mindanao.